Ang kwentong ito ay kathang-isip lamang, hango sa mga kwentong bayan, sabi-sabi, at imahinasyon ng may akda. Layunin nitong maghatid ng kilabot, misteryo, at pagkausisa sa mga tagapakinig. Anumang pagkakahalintulad sa totoong tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Ang mga elemento ng aswang, misteryosang nilalang, at kababalaghan ay bahagi ng kulturang Pilipino at hindi nilalayong ipanira sa anumang paniniwala o grupo. Mag-ingat sa mga gabi, lalo na kung ikaw ay nag-iisa sa gitna ng liblib na daan, dahil baka hindi lang hangin ang nararamdaman mong dumampi sa iyong likod. Ako si John, 23 anyos, isang ordinaryong delivery rider na nagtatrabaho para sa isang kilalang online delivery app. Araw-araw, umiikot ako sa iba't ibang lugar sa aming bayan, minsan umaabot pa sa mga karatig baryo, dala ang pagkain, gamot, gamit sa bahay, lahat ng pwedeng ipa-deliver. Hindi ko inaasahan na ang trabahong ito, na sa tingin ng iba ay simple at paulit-ulit, ang magdadala sa akin sa isang kakaibang karanasan na hindi ko kailanman malilimutan. Sanay na ako sa mahabang biyahe at mga pasikot-sikot na daan. Pero isang araw, may natanggap akong order na agad kong napansin na hindi ordinaryo. Ang address ay Baryong Liblib kay Aling Berta. Walang house number, walang landmark. Ang tanging note lang sa API ay, alam niya ang daan. Sundin mo lang. Nagduda ako noong una. Wala kasing signal sa Baryong Liblib at bihira raw ang nagpapadeliver doon. Isa pa, ayon sa mga kwento ng ibang riders na narinig ko noon, may kababalaghang nangyayari sa lugar na yon. Ngunit dahil ako ang isa sa pinakabago sa team, at ako ang available noon, tinanggap ko ang delivery. Habang inaayos ko ang package sa motor, lumapit si Kuya Nestor, isang veteranong rider. John, sa liblib ka raw pupunta, tanong niya habang may hawak na yosi. Kuya, kay Aling Berta raw. Kilala mo ba yon? Napansin kong nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. Para bang napaisip pero halatang kinabahan. Basta tandaan mo to, bulong niya, kapag may naramdaman kang umaangkas, huwag kang lumingon. Kahit anong mangyari, huwag. Napatawa ako, pilit kong inisip na biro lang iyon. Aswang ba yan, kuya, biro ko pa. Hindi siyang umiti. Seryoso ako. Marami nang hindi nakabalik mula sa liblib. Ingat ka. Sabay tapik sa balikat ko. Hindi ko man aminin, kinilabutan ako. Pero itinuloy ko pa rin ang biyahe. Ayaw kong mapahiya. Ayaw ko ring mawala ng insentibo kung hindi ko madala ang order. Paglabas ko ng bayan, unti-unting nagbago ang simoy ng hangin. Naging malamig kahit tirik pa ang araw. Ang mga puno sa gilid ng daan ay tila sumisikip at ang liwanag ay pilit tinatabingan ng mga sanga. Sa bawat liko, pakiramdam ko'y may matang nakamasid. Parang may mga aninong sumasabay sa akin sa ilalim ng mga puno. Nang makarating ako sa paanan ng bundok kung saan patungo ang daan sa Baryong Liblib, huminto muna ako sa isang maliit na tindahan. May matandang lalaki roon na nakaupo sa harapan, mukhang taga roon. Dun ka pupunta? Sa liblib, tanong niya. Tumango ako. May delivery lang po ako kay Aling Berta. Natahimik ang matanda. Tumingin siya sa akin na para bang may gusto siyang sabihin pero nagdadalawang isip. Kung may maramdaman kang biglang bumigat ang likod ng motor mo, anak huwag kang lilingon, bulong niya. Dire-diretso ka lang. Kinilabutan ako. Iyon na naman ang paalala. Bakit pare-pareho sila ng sinasabi? Pinilit kong ngumiti at nagpasalamat, sabay paandar ng motor. Habang paakyat sa daan, naging mas masukal at madilim ang paligid. Ang gulong ng motor ay dumudulas sa damuhang basa. Ang mga uwak ay tila nagsasalita, at ang mga sanga ng punong kahoy ay tila kumakaway na parang may gustong pigilan ako. Ang liwanag ng araw ay halos hindi na makalusot sa kapal ng kabubatan. Mga 5 kilometro pa ang layo ng Baryong Liblib nang may maramdaman akong kakaiba, para bang may biglang umangkas sa likod ko. Hindi ko makita sa side mirror pero ramdam na ramdam ko. Ang bigat. Ang lamig. Ang malamig na hininga na tumatama sa batok ko. Tila may boses pa akong narinig, isang boses ng babae. Diretso lang tayo, Jun ako na ang bahala. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang pangalan ko. Lumingon na sana ako pero biglang bumalik sa isip ko ang babala ni na Kuya Nestor at ng matanda. Huwag kang lilingon, pinanatili ko ang aking mga mata sa kalsada. Hinigpitan ko ang kapit sa manibela ng motor. Kinagat ko ang labi ko upang hindi mapasigaw. Sa bawat metro ng daan, tila bumibigat palalo ang likod ng motor.
May naririnig na akong kaluskos at tila ngiting mahaba ang nararamdaman ko sa likod. Nagsimulang mag-flicker ang ilaw ng motor ko. Parang gusto na nitong tumigil. Pero pinilit kong hindi bumaba. Pinilit kong panatilihing umaandar ang makina. Hindi ako lumilingon. Hindi ako nagsasalita. Hanggang sa naramdaman kong bumalik sa normal ang lahat, nawala ang bigat, nawala ang lamig. Parang walang nangyari. Pag-angat ko ng tingin, nakita ko na ang karatula, maligayang pagdating sa baryong liblib. Sa sandaling nakita ko ang lumang karatulang kahoy na may nakasulat na, maligayang pagdating sa baryong liblib, parang may malamig na hangin na dumampi sa balat ko. Hindi dahil sa simoy ng hangin kundi dahil sa takot na unti-unti nang sumisingit sa dibdib ko. Tahimik ang paligid. Walang ingay ng tao, walang tunog ng mga sasakyan, o kahit anong buhay na karaniwang naririnig sa isang baryo. Tanging ugong ng makina ng motor ko ang naririnig, kasabay ng tunog ng mga tuyong dahon sa ilalim ng gulong. Ang mga bahay na nadaanan ko ay gawa sa kahoy, may ilan na may butas-butas ang bubong, at may mga bintanang bukas na tila may nakasilip mula sa loob, subalit wala akong nakikitang tao. Sa isang bahagi ng kalsada, napansin ko ang isang matandang babae na nakaupo sa harap ng kanyang kubo. Nangingitim ang balat niya, kulubot, at ang buhok ay puting-puti. Tumigil ako saglit upang tanungin siya kung saan ang bahay ni Aling Berta. Lola, maingat kong tanong, alam niyo po ba kung saan ang bahay ni Aling Berta? Hindi siya sumagot. Bagkus, itinaas niya ang kanyang payat na daliri at itinuro ang daan pakanluran. Doon. Pero kung ako sa'yo alis na lang ako. Tila ba pinigil ang sarili kong mapaatras? Ang boses ng matanda ay parang hangin na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi ko na siya tinanong pa. Tumango lang ako at ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Habang tinatahak ko ang tinurong daan, naramdaman kong unti-unting bumibigat ulit ang paligid. Hindi ko masabi kung ito ay imahinasyon lamang o may talagang kakaibang presensya sa paligid. Tila mas lumalalim ang kulay ng kalangitan kahit hindi pa lubos na takip silim. Ang mga puno sa gilid ay tumataas at lumalapit. Ang mga aninong nakukuha ng liwanag ng motor ay gumagalaw na parang may sariling buhay. Isang sandali, parang may nakita akong figura ng isang batang babae na nakatayo sa gilid ng daan. Subalit noong binalikan ko ng tingin, wala na siya. Pinilit kong maging kalmado. Nilakasan ko ang loob ko at inalala ang bilin ni Kuya Nestor at ng matandang lalaki sa tindahan. Kapag may umangkas, huwag kang lilingon. At tila sinagot ng pagkakataon ang takot ko dahil muling bumigat ang likod ng motor ko. Hindi na ito kagaya ng una. Mas mabigat. Mas ramdam. Mas malamig. Tumayo ang balahibo ko sa batok. Ramdam ko ang hininga ng isang tao sa likod ng leeg ko. Mabagal. Mahaba. Nakakasulasok. Ako na ang bahala sa daan, bulong ng boses ng babae. Hindi ako gumalaw. Hindi ako lumingon. Hindi ako nagsalita. Pinanatili ko ang tingin sa kalsada. Hindi ko na napansin na nanginginig na pala ang kamay ko sa manibela. Tila napakahaba ng kalsadang iyon. Sa bawat liko, may naririnig akong mahinang halakhak. Parang tawa ng bata, pero may kasamang lagitik, tila buto ang gumagalaw. Lumiko ako sa isang madamong daan na sinundan ko, ayon sa tinuro ni Lola. Dito ko naisip na baka ito na ang kinaroroonan ng bahay ni Aling Berta. Ngunit bago ko pa man marating ang dulo, naramdaman kong unti-unting gumaan ang motor. Wala na ang umaangkas. Huminto ako saglit at bumaba sa motor. Tumingin ako sa paligid, katahimikan. Ang kaluskos ng mga dahon sa hangin lang ang maririnig. Sa dulo ng daan, may isang lumang bahay. May bakod na gawa sa kawayan at may nakasabit na rosaryo sa pintuan. Ang bahay ay yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at sawali. Bukas ang pinto. Walang tao. Walang tunog. Lumapit ako. Aling Berta, tawag ko. Walang sumagot. Inilabas ko ang delivery package mula sa bag ko. Nilagay ko ito sa mesang malapit sa pinto at muling tumawag. Ma'am, delivery po. Saka ko narinig ang langit-ngit ng sahig mula sa itaas ng bahay. May bumababa sa hagdan. Mabagal ang bawat yapak. Parang hinihila ang paa. Nang sumilip ako, may nakita akong babaeng nakaputi, mahaba ang buhok, maputla ang balat, at may mapupungay na mata. Nakatitig siya sa akin. Salamat sa paghatid, bulong niya. Matagal na akong hindi nadadalhan. Napako ako sa kinatatayuan ko.
Hindi ko siya makilala, pero para bang nakita ko na siya. Hindi ka lumingon, dagdag niya, matapang ka, napansin kong nakangiti siya, pero hindi pangkaraniwan ang ngiting iyon. Malalim. Malamig. May lihim na hindi mo gustong malaman. Hindi ko na hinintay ang susunod niyang sasabihin. Tumango ako, nagpaalam at agad sumakay muli sa motor. Habang paalis ako sa lugar, hindi ko maiwasang mapaisip, sino siya talaga? At bakit parang kilala niya ako? Pagkalabas ko ng bakuran ni Aling Berta, ramdam ko pa rin ang tensyon sa katawan ko. Para akong bagong gising mula sa isang masamang panaginip. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang mas nakakakilabot, ang bigat ng presensyang umangkas sa motor ko o ang malamig na ngiti ng babaeng lumabas mula sa bahay. Habang bumabagtas ako pabalik sa pinanggalingan, napansin kong tila mas bumilis ang takbo ng oras. Ang araw ay halos wala na sa kalangitan, at ang kapaligiran ay unti-unting nilalamon ng dilim. Ipinikit ko saglit ang mata ko habang umaandar ang motor. Kalma lang, June. Ilang kilometro na lang to, subalit hindi pa man ako nakakalayo, muli na naman itong nangyari. Ramdam kong may biglang umangkas sa likod ko. Mabilis. Walang ingay. Pero tiyak ako may biglang bumigat. Ang hangin mula sa likod ay tila naging malamig na ulap na yumakap sa katawan ko. Tumingin ako sa side mirror. Wala akong makita pero ramdam ko na may naroon. June, isang boses na halos bulong, ngunit malapit sa tenga ko. Matinis. Mabagal. Parang may halong pang-akit at pananakot. Bakit hindi ka lumilingon? Kinagat ko ang loob ng pisngi ko para hindi ako mapasigaw. Pinanatili kong nakapako ang tingin ko sa daan. Inalala ko ang bawat babala, huwag lumingon, huwag magsalita. Gusto mo ba akong makita, dagdag ng boses. Matagal na kitang hinihintay, hindi ako sumagot. Pilit kong nilalabanan ang ginagapang natakot sa loob ng dibdib ko. Sinubukan kong bumilis ang takbo ng motor, pero kahit anong diin ko sa gas, tila hirap ito. Parang may nakadikit na bigat sa likod, humihila pabalik. Sa gilid ng aking paningin, may mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Mga hugis tao pero mahahaba ang katawan, tila mga kalansay na lumulutang. Hindi ko alam kung totoo ba o bahagi na lang ng imahinasyon ko dala ng matinding takot. Bigla na lang may kamay na dumampi sa balikat ko. Mabigat. Parang may galit. June, iba na ang tono ng boses. Hindi na ito paakit. May halong pananakot. Tila gusto akong piliting lumingon. Lumiko ka sa kanan, napalingon ako sa daan. Doon sa kanan, may maliit na daang halos natatabunan ng mga damot punong kahoy. Maliit lang ang daan pero tila hinihigop ang atensyon ko. Parang may puwersang humihila sa akin papunta roon. Pero hindi ako tumigil. Hindi ako lumiko. Bagkus, dumiretso ako, pilit nilalabanan ang pagtakbo ng isip ko na gustong lumihis sa dapat na daan. At sa isang iglap, nawala ang bigat sa likod ko. Ang lamig. Ang presensya. Ang boses. Para akong binitawan mula sa pagkakakulong. Parang bumalik ang normal na tunog ng makina. Parang bumalik sa dati ang paligid. Napahinto ako at napabuntong hininga. Tiningnan ko ang paligid. Wala na ang mga anino. Wala na ang boses. Wala na ang bigat. Pero napansin ko ang isang bagay. Sa loob ng delivery box ko na dapat ay wala ng laman, may natira. Isang puting panyo. Lumang-luma. May sulat sa gilid na tinahi gamit ang pulang sinulid, hindi pa tapos. Muli akong napatingin sa paligid. Tahimik. Ngunit hindi na ito ang katahimikan na tulad kanina, kundi ang uri ng katahimikan na tila may pinaplanong bumalot sa akin. Agad akong bumalik sa motor at muling pinaandar ito. Hindi ko na alintana ang mga lubak, ang madilim na paligid, o kahit ang banta ng pagkahulog sa bangin. Gusto ko lang makaalis. Habang bumababa sa paanan ng bundok, saka ko lang napansin, pabalik na ako sa bayan, pero iba ang ruta na tinatahak ko. Hindi ito ang dinaanan ko paakyat kanina. Wala ang tindahan ng matanda. Wala ang mga kabahayan. Wala rin ang lumang karatula ng maligayang pagdating. Bakit parang paikot-ikot lang ako? Muling bumigat ang dibdib ko. At habang tumatakbo ang oras, unti-unti kong natanto ang isang mas malalim na katotohanan, baka hindi lang ito tungkol sa pag-deliver ng package. Baka may ibang dahilan kung bakit ako pinapunta sa baryong liblib. At baka hindi na ako basta makakabalik.
Hindi ko alam kung ilang minuto o oras na akong umiikot sa kalsadang iyon, pero isang bagay ang malinaw, nawawala na ako. Ang mga daang dinadaanan ko ay paulit-ulit. Ang mga punong akala ko'y naiwan ko na kanina, muling sumusulpot sa gilid ng daan. At ang pinakakakilabot sa lahat, kahit anong gawin ko, hindi ako makalabas. Pilit kong nilalabanan ang takot, pero unti-unti na itong bumabalot sa buong pagkatao ko. Tila may pader na hindi ko makita, isang siklong hindi ko mabasag. Hindi na ito normal pagkaraan ng isa pang liko, muli akong huminto. Hindi dahil napagod ang motor ko, kundi dahil nandoon ulit sa gilid ng daan ang matandang babae, ang matandang tinanong ko sa baryo kanina. Parehong postura, parehong titig, pero ngayon ay may hawak na siyang bagay, isang lumang larawan. Hinahanap ka na niya, bulong ng matanda. Itinapat niya ang litrato sa akin. Hindi ako makagalaw. Ang litratong hawak niya ay lumang-luma, kupas, at bahagyang may sunog sa gilid. Pero malinaw ang mukha roon, ako. Pero mas bata ako sa litrato. Siguro nasa 10 taon pa lang ako. Nakalimutan mo na, no? Hindi ko alam ang isasagot. Hindi ko maalala ang larawan. Hindi ko matandaan na nakapunta na ako dito dati. Hindi ka pinili ng lugar na ito. Ikaw ang bumalik. Parang yelo ang dumampi sa likod ko. Anong ibig niyang sabihin? Ang babaeng umaangkas hindi siya basta multo. Isa siyang kaluluwang nakakabit sa alaala mo. Dati ka nang dinala rito. Bata ka pa lang. Ikaw ang nagdala sa kanya sa daan patungo sa kamatayan. Unti-unting nagkabuhol-buhol ang mga alaala sa isip ko. Mga malalabong flashback. Isang batang lalaki nakasakay sa likod ng kariton. Isang babaeng umiiyak. Mga sigawan. Apoy. Dugo. Tumakbo ka noon, dagdag ng matanda. Pero hindi lahat ng nakalilimot ay ligtas na. May mga kaluluwang naghihintay. May mga tanikala ng nakaraan na kailangang pagbayaran. Hindi ko na kayang makinig. Umandar ako ng motor nang hindi na lumingon. Pero habang tinatahak ko ang daan, tila mas lumalalim ang gabi. Ang mga aninong kanina ay tila gumagalaw lamang, ngayon ay nagsisimula ng magkatawan. Mga hugis ng tao na may mahabang leeg, walang mukha, at mata lamang ang lumulutang. Ang kanilang mga kamay ay parabang pilit akong inaabot. Bumabalik na siya. Hindi ka makakatakas. Oras na. Ang mga bulong ay nagsasabay-sabay. Hindi ko na alam kung alin ang totoo at alin ang ilusyon. Hanggang sa muli kong marating ang parehong bahay ni Aling Berta. Pero ngayon, wala na ang bahay. Isang hukay na lamang ang naroroon. Malalim. Itim. At sa gilid ng hukay ay ang babaeng umaangkas. Nakaputi. Nakalugay ang buhok. Maputla ang balat. Nakatayo. Nakatitig sa akin. John, Anya. Ngayon mo na ako kilalanin. At sa mga sandaling iyon, bumalik ang lahat. Ako ang batang iyon. Bata pa lang ako, mayroong babaeng tumulong sa aking makatakas sa isang kabuluhan sa baryong ito, sunog, gulo, mga nag-aaway. Siya ang nagsakay sa akin sa likod ng kariton at tinuruan akong lumaban, tumakbo, at mabuhay. Pero sa takot ko noon, iniwan ko siya. Tinalikuran ko siya. Siya ang naiwang buhay sa kabubatan at siya ang pinatay ng mga taga-baryo dahil sa akusasyong isa siyang aswang. Hindi ako aswang, John, bulong niya. Ikaw ang testigo pero nanahimik ka. Napaluhod ako sa lupa. Hindi dahil sa bigat ng katawan ko kundi sa bigat ng katotohanang gumising sa akin. Ako ang dahilan. Ako ang nakalimot. Ako ang tumakas. Lumapit siya sa akin, marahan. Hindi siya naglalakad, parang lumulutang. Tumigil siya sa harapan ko at iniabot ang parehong panyo na nakita ko sa delivery box. Nasa iyo ang kalayaan ko. At ang kapatawaran ko. Kinuha ko ang panyo. At sa sandaling iyon, tila may liwanag na gumuhit sa langit. Sa unang pagkakataon, ramdam kong may malamig na hangin pero hindi nakakakilabot, bagkus, mapayapa. Ngumiti siya sa akin. Hindi ngiting may lihim, kundi ngiting puno ng pasasalamat. Maraming salamat, Jun, sa wakas. At unti-unti siyang nawala. Kasabay ng kanyang pag-alis, naglaho rin ang hukay, ang gabi, at ang mga aninong sumusunod sa akin. Nagising ako na nakaupo sa tabi ng kalsada, maliwanag na ang araw. Wala na ang bahay. Wala na ang matanda. Wala na ang litrato.
Pero nasa kamay ko pa rin ang panyo. At sa panyo, isa na lang ang sulat, tapos na. Pagkagising ko sa tabi ng kalsada, para akong nanaginip ng masama pero totoo. Ang araw ay nasa tuktok na ng langit, at tila ba walang bakas ng lahat ng nangyari. Nasa kamay ko pa rin ang puting panyong may bordang, tapos na, at ang motor ko, bagamat puno ng alikabok, ay maayos pa rin. Para bang walang nangyari. Pinaandar ko ito at walang kahirap-hirap akong nakalabas ng daan. Sa wakas, nakita ko rin ang lumang karatula ng maligayang pagdating sa Barangay Liblib. Pero sa kabilang panig, may bago na palang karatula, Barangay San Gabriel. San Gabriel? Hindi ito ang dating pangalan ng baryo dahil sa pagkalito, dumiretso ako sa munisipyo ng bayan. Pagdating doon, pinakita ko ang delivery log ko at tinanong ang clerk kung may nakatala pang Barangay Liblib sa mapa nila. Tinignan niya ako na parang nakakita ng multo. Sir, matagal na pong wala ang Barangay Liblib. Nasunog po iyon mahigit 20 taon na ang nakakaraan. Wala nang nakatira roon mula noon. Parang binagsakan ako ng langit. 20 taon? Nagpumilit ako. Pero may mga bahay pa roon. May matanda akong nakausap, may babaeng umangkas, naputol ang sasabihin ko nang ilabas ng clerk ang isang lumang file. Sa larawan ng sunog na baryo, nakilala ko ang bahay ni Aling Berta, pero abo na ito. At sa isang bahagi ng dokumento, nakita ko ang listahan ng mga nasawi. At doon ko siya nakita. Rosalinda Rivera. Edad, 29 dahilan ng pagkamatay, sinunog ng mga residente, pinaghinala ang aswang. Sa tabi ng pangalan niya may retrato. Siya nga. Ang babaeng umaangkas. Ang babaeng inakala kong multo. Pero higit sa lahat, ang babaeng minsan ay tumulong sa akin. Biglang-bigla, lumutang sa isip ko ang tanong, bakit ako? Bakit bumalik ang alaala ngayon lang? Habang naglalakad palabas ng munisipyo, napansin kong may isang matandang lalaki sa labas na nakatitig sa akin. May hawak siyang baston at nanlilimahid ang kasuotan. Paglapit niya sa akin, bigla niyang sinabi, ikaw yung bata, no? Yung nakaligtas noon. Napalunok ako. Kilala niyo po ako. Tumango siya. Ako ang nagbuhat sa iyo nung nakita ka naming umiiyak sa tabing kalsada. Ikaw ang tanging buhay na lumabas sa sunog na yon. Pero kahit kailan wala kang sinabi. Wala kang isinalaysay. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Takot? Hiya. Galit sa sarili. Nagpatuloy siya, si Rosalinda hindi siya aswang. Isa siyang albularyo. Isa siyang tagapagtanggol. Pero dahil sa takot, ginawan siya ng istorya. At wala ni isang bata ni ikaw ang tumestigo para sa kanya. Bata pa ako noon, sagot ko, halos pabulong. Alam ko, sagot niya. Pero minsan, kahit ang katahimikan ay kasalanan. Tahimik ako buong biyahe pauwi. Walang ingay sa paligid, pero napakaingay ng isip ko. Lahat ng pangyayari ay paulit-ulit sa utak ko, ang anino sa motor, ang boses sa tenga, ang sulat sa panyo, ang paningin sa mga mata ni Rosalinda. Sa bahay, hindi ko agad nabuksan ang pinto. Umupo ako sa may hagdan. Mahigpit kong hawak ang panyong puti. Para itong bigat na hindi ko na maibaba. May tanong sa puso ko na walang kasagutan, kung nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon, sapat ba ang pagsisisi para maitama ang lumang pagkukulang? Baka hindi na. Pero baka rin ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa mga multo. Baka ito ay kwento ng mga konsensya, ng mga alaala, at ng mga katotohanang matagal nang nakalimutan. Sa sumunod na linggo, binalikan ko ang lugar. Nagtungo ako sa dating pwesto ng bahay ni Rosalinda. Walang naiwan kundi damot batuhan. Doon ko ibinaon ang puting panyo sa ilalim ng punong saging sa tahimik na bahagi ng lupa. Wala akong dasal. Wala akong bulaklak. Pero may ibinulong akong totoo, patawad. At salamat. Pagkatapos kong ibaon ang puting panyo sa ilalim ng punong saging, para bang may gumaan sa paligid. Ang simoy ng hangin ay hindi na malamig tulad ng dati. Ang tunog ng mga dahon sa ihip ng hangin ay hindi na rin nakakakilabot. Parang may bagay na lumaya, hindi lang si Rosalinda, kundi pati ako. Sa unang pagkakataon mula noong nangyari ang lahat, nakatulog akong mahimbing ng gabing iyon. Wala akong napanaginipan. Walang anino. Walang boses. Walang bigat sa dibdib. Tahimik. Sa mga sumunod na araw, bumalik na ako sa normal kong trabaho bilang delivery rider.
Pero iba na ang pananaw ko. Lahat ng baryong pinupuntahan ko, lahat ng tao, kilala man o hindi, tinitingnan ko ng may respeto at pag-ingat. Dahil hindi lahat ng mukhang kakaiba ay masama. At hindi lahat ng kwento ay kwentong totoo. May mga kasinungalingang paulit-ulit na ikinukwento hanggang maniwala ang lahat. Minsan, habang nagde-deliver ako sa isang panibagong baryo, may batang lumapit sa akin. May sugat sa tuhod. Umiiyak. Walang kasamang matanda. Agad ko siyang nilapitan at tinanong kung okay lang siya. Saan ang bahay mo? Tanong ko. Tiningnan niya ako at sinabing wala na po akong bahay. Sinunog nila kasi sabi nila may aswang daw sa amin, parang sinaksak ako sa dibdib. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang alaala ng nakaraan o ang katotohanang patuloy itong nangyayari. Pinaupo ko siya sa bangketa, nilinis ang sugat niya gamit ang tubig mula sa bote ko at inabutan siya ng tinapay. Tapos, tinanong ko kung anong pangalan niya. Lina po, sagot niya. Ang nanay ko, si Rosa, nanlaki ang mga mata ko. Rosa. Isang kapangalan ni Rosalinda. Nasaan na ang nanay mo? Tanong ko, halos hindi makahinga. Wala na po. Sabi nila dinala na ng mga anino, napatingin ako sa malayo, sa kabubatan sa likod ng baryo. Tila may gumalaw sa mga punong kahoy, pero hindi na ako natakot. Sa halip, isang matinding damdamin ng responsibilidad ang bumalot sa akin. Marahil, hindi pa talaga tapos ang lahat. Maaaring ang ginawa ko ay panimula lamang. Isa lamang akong bahagi sa mas malaking siklo ng takot, paniniwala at hustisya. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako magiging tahimik. Dinala ko si Lina sa lokal na barangay hall at isinama sa listahan ng mga bata para sa feeding program. Kinausap ko ang mga opisyal tungkol sa nangyari. At sa likod ng isipan ko, humugot ako ng lakas mula kay Rosalinda. Nagsimula akong magsalita sa mga community forums. Ikinuwento ko ang nangyari sa baryong Liblib, ang totoo. Hindi ang alamat. Hindi ang tsismis. Hindi ang takot. Ikinuwento ko si Rosalinda, ang babaeng pinaniniwala ang aswang pero isa palang tagapagtanggol. Isang taong may puso. At habang ikinukwento ko ang lahat, ramdam kong may mga nakikinig. May mga natututo. May mga nagsisimula ng magtanong sa sarili, sino ba talaga ang dapat katakutan? At sino ba ang tunay na dapat pakinggan? Sa gitna ng lahat ng ito, bumalik ako minsan sa punong saging kung saan ko inilibing ang panyo. Doon, may tumubong bulaklak. Maputi, mabango at tila ba nangungusap. Lumuhod ako at tumingin sa langit. Rosalinda, hindi ko kayang burahin ang nakaraan. Pero kaya kong ituwid ang kwento. Kaya kong simulan ang bagong kabanata. At sa katahimikan ng gabing yon, parang narinig kong muli ang kanyang tinig. Hindi boses ng multo. Hindi bulong ng galit. Kundi isang tinig na puno ng kapatawaran. Salamat, June, kung nakikinig ka ngayon, gusto kong malaman mo na hindi ko talaga inasahan ang lahat ng ito. Sa totoo lang, akala ko'y isa lang akong simpleng tao, isang lalaking naghahanap buhay, nagde-deliver ng mga padala, at dumaraan sa mga lugar na hindi ko iniintindihang mabuti noon. Hanggang isang araw, may sumakay sa likod ng motor ko, isang babae. Tahimik. Nakaputi. Hindi ko siya kilala noon, pero dinala niya ako sa isang daang matagal ko na palang nilimot. Hindi lang ito kwento ng multo. Hindi lang ito tungkol sa aswang. Hindi ito alamat. Totoo ito. Totoong may mga taong sinakripisyo sa ngalan ng takot. Totoong may mga inosenteng nilamon ng tsismis at maling akala. At totoo rin na minsan, tayo mismo ang dahilan kung bakit hindi matahimik ang iba. Sa katahimikan natin, sa takot natin, sa pagtakas natin sa nakaraan. Si Rosalinda hindi siya halimaw. Pero naging halimaw ang alaala ko sa kanya dahil pinili kong huwag siyang ipaglaban. Bata pa lang ako noon. Pero hindi ibig sabihin ay wala akong pananagutan. Ang pananahimik ko noon ay naging dahilan para manatili siyang nakakadena sa kwentong hindi naman niya sinimulan. Ngayon, mas naiintindihan ko na kung bakit ako bumalik sa lugar na yon. Hindi para lang makabuo ng sarado at kahindik-hindik na istorya, kundi para makita ko kung sino na ako. Alam mo ba kung anong mas mahirap sa multo? Ang konsensya. Ito ang bumubulabog sa gabi mo kahit walang gumagalaw. Ito ang boses na naririnig mo kahit mag-isa ka. At ito rin ang hindi mo matatakasan kahit ilang taon pa ang lumipas. Kaya siguro bumalik siya.
Kaya siguro nagpakita si Rosalinda, hindi para takutin ako, kundi para paalalahanan ako ng utang na hindi ko pa nababayaran. Hindi ko man kayang burahin ang nangyari. Hindi ko man mabawi ang oras. Pero may isang bagay akong natutunan sa buong karanasang ito, ang pagkatao natin ay hindi nasusukat sa nakaraan, kundi sa desisyong ginagawa natin pagkatapos natin itong harapin. Maaari tayong matakot. Maaaring tumakbo tayo minsan. Pero kapag dumating ang sandali na kailangang tumayo, kailangang magsalita, kailangang umamin sana piliin nating harapin ito, kahit mahirap. Sa bawat baryong tinatahak ko ngayon, hindi lang padala ang dala ko. Dala ko na rin ang kwento ni Rosalinda. Dala ko ang paalala na hindi lahat ng tinatawag na kakaiba ay masama. Na ang mga aswang sa ating lipunan ay madalas hindi halimaw, kundi mga taong piniling ipagtanggol ang tama, kahit sila'y pagdudahan. Minsan, tinanong ko ang sarili ko, kung hindi ako muling pinakita ng daan, mananahimik na lang ba ako habang buhay? Siguro hindi ko kailanman malalaman ang totoo. Pero ngayon, alam ko na. At ngayon, pinipili ko na ring magsalita. Marami pa ring katulad ni Rosalinda. Maraming kwento ang nilulunod ng mga maling akala. At habang may pagkakataon pa, habang nabubuhay pa tayo, sana tayong lahat ay matutong makinig, hindi lang sa mga sigawan ng takot kundi sa mga bulong ng katotohanan. Kaya kung ikaw ay may iniwang alaala, kung may pangyayaring pilit mong kinakalimutan, tanungin mo ang sarili mo, tapos na ba talaga? O baka naman may multo kang kailangang pakinggan, patawarin at palayain. Sa huli, ito ang gusto kong iwan sa iyo, isang kwento. Pero higit doon, isang paalala, hindi lahat ng umaangka sa likod mo ay gusto kang saktan. Minsan, dala nila ang kasaysayang kailangan mong muling harapin para tunay kang makalaya. At kung dumating ang gabi na maramdaman mong may malamig na hangin sa batok mo, huwag kang matakot. Baka isa lang siyang kaluluwang humihiling ng isang bagay, makinig ka. Isa.